Kahapon lamang po, June 17, 2025, ay umalingaw-ngaw ang balita na ikinagulat ng marami sa crypto community. Yan, lalong-lalo na po sa community ni Cardano. Sapagkat si Ginong Charles Hoskinson, siya po ang mismong founder ng Cardano, ay binatikos matapos po niyang ihayag ang kanyang plano na ipalit ang malaking bahagi ng ADA Treasury sa Bitcoin. Oo, tama po ang narinig ninyo. Si ADA mismo, ang project na kanyang ginawa or nilikha ay plano po niyang ipagpalit or plano pong ipagpalit ni Ginong Hoskinson para kay Bitcoin. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin kung ano ang nasa likod ng planong ito, bakit po ito kontrobersyal, sino-sino ang bumatiko sa kanya, at higit po sa lahat ay ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Cardano. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita rito ay walang iba kundi si Ginoong Charles Hoskinson, ang mismong founder ng Cardano. Ayan, ano ba talaga ang plano ni Ginoong Charles Hoskinson dito? Ang plano po ni Ginong Hoskinson ay simple sa unang tingin pero malalim po ang implikasyon. Gusto po kasi niyang kunin ang $100 million na halaga ng ADA mula po sa treasury ng Cardano at ipalit ito sa dalawang bagay, ang USDM na stablecoin at kay Bitcoin. Ayon kay Ginong Hoskinson, ang investment na ito ay inaasahang kikita ng 5 hanggang 10% kada taon. Ang kikitain daw mula sa investment ay gagamitin para muling bumili ng ADA, parang cycle ng pag-replenish ng treasury. Bukod pa dito, gusto rin niyang palakasin ang decentralized finance or DeFi at ang stablecoin ecosystem ni Cardano. Sa madaling salita ay gusto po niyang gawing mas matatag at self-sustaining ang ecosystem ni ADA sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng diversified na treasury. Pero ang tanong, bakit kailangan po niyang bumili ng Bitcoin? Ngayon, bakit maraming nabahala at tumutol sa kanyang plano dito? Ayan, hindi nagtagal ay bumuhos ang mga batikos. Isa sa mga pinaka-vocal ay si Ginoong Anthony Pompliano. Ayan, si Ginoong Anthony Pompliano, isang kilalang Bitcoin investor. Ayon sa kanya ay parang inaamin daw ni Ginong Hoskinson na hindi kayang tumagal ni ADA o di kaya ay hindi ito makaka-level kay Bitcoin sa long term. Dagdag pa niya kung mismong founder ng isang altcoin ang nagbebenta ng kanyang sariling token para bumili ng Bitcoin, anong mensahe ang pinapadala nito sa community? Kaya para kay Ginoong Pompliano, ito ay senyales na si Bitcoin ang tunay na the last man standing. Ayan, last man standing sa mundo ng crypto. Binibigyang diin pa niya ang konsepto ng speculative attack, isang ideya na sinimulan ni Pierre Rochard noong taong 2014. Ayon dito, kapag ang isang kumpanya or project ay nagbebenta ng asset para bumili ng Bitcoin, unti-unti nitong pinapalakas ang dominasyon or domination ni Bitcoin bilang global store of value. Ngayon ay may connection ba ito sa paglago ng Meta Planet? Isa sa mga dahilan kung bakit naudyok itong si Ginong Hoskinson ay ang matinding pag-angat ng kumpanyang Meta Planet. Yan, noong April 2024 ay nagsimula silang bumili ng Bitcoin. Mula noon ang presyo po ng kanilang stock ay tumaas ng 9,610%. Yan, ang laki po ng tinaas. Oo, hindi po yan typo, 9,610%. Galing po ito sa 0.13 na cents at umangat po ito ng 12.74 dollars. Ayan. Kaya hindi malabo na na-inspire si Ginong Hoskinson na sundan ang ganitong strategy na gawing Bitcoin back ang kanilang treasury. Pero syempre, para sa mga loyal kay ADA, isa po itong malaking dagok. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga kritiko?
Bukod po kay Ginoong Pompliano, sumausaw din sa isyo si Sunny Decree. Isa rin po siyang Bitcoin investor. Sa paraang may halong biro at pangungutya, yan, isang pangungutya, sinabi niya na may pattern daw ang kay Ginoong Hoskinson. Una, pre-mine ng Ethereum. Ipresenta ito bilang solusyon sa mundo, ibenta at bumili ng Bitcoin. Pagkatapos ay ganun din ang ginawa niya kay Cardano. Sa madaling salita, ang akusasyon, ginamit lang daw ni Ginoong Hoskinson ang mga altcoins para yumaman at pagkatapos ay bumalik kay Bitcoin na parang tunay na tahanan. Hindi rin nagpahuli si Terence Michael. Yan, siya naman po ang author ng librong Proof of Money. Ayan, ang author po ng Proof of Money. At para sa kanya, ang hakbang ni Ginoong Hoskinson ay patunay na karamihan sa mga crypto projects ngayon ay hindi talaga gustong gawing store of value ang kanilang token. Sa halip ay ginagawa lang itong panandaliang instrumento para makalikom ng pondo at sa huli ang tunay na goal ay Bitcoin pa rin. Magbigay pa siya ng hypothetical scenario. Paano kung si Satoshi Nakamoto, ang creator ni Bitcoin, ang nagbenta ng Bitcoin para bumili ng ADA? Kaya ang punto po niya ay absurd. Yan, di po ba? Pero yun mismo ang ginagawa ngayon ni Ginoong Hoskinson. Baliktad nga lang. Ngayon ay paano po ipinagtanggol ni Ginoong Hoskinson ang kanyang desisyon? Sa kabila po ng matitinding batikos, hindi natinag si Ginoong Charles Hoskinson. Para sa kanya ay long-term plan ito na makakabuti sa buong Cardano ecosystem. Ang bintahan daw ng ADA ay hindi basta-basta gagawin sa open market. Gagamit sila ng mga tinatawag na over-the-counter deals at time-weighted average prices para hindi raw mabigla ang presyo ni ADA sa market. Para kay Ginoong Hoskinson ay isa itong strategic move at hindi abandonment. Pero kahit anong paliwanag pa niya, marami pa ring nananatiling nagdududa. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Cardano. Ayan, para sa atin, bilang mga Pinoy na may ADA holdings dyan o nagbabalak na bumili, ay malaking red flag po ito. Ang mismong founder ay nagpapakita po ng pagkiling kay Bitcoin at ipinapakita nito ang kahinaan ng kumpiyansa niya sa kanyang sariling token. Kung mapapansin natin, ang presyo po ni ADA ay madalas gumagalaw base po sa balita tungkol kay Ginoong Hoskinson. Kung tuluyan pong i-convert ang malaking bahagi ng treasury kay Bitcoin, maaring bumagsak ang presyo ni ADA lalo na kung mawalan ng tiwala ang market. Para naman sa mga may Bitcoin holdings ay magandang balita naman po ito. Dahil kahit ang mga matagal nang nasa altcoin, ayan, or sa mundo ng altcoin ay bumabalik na kay Bitcoin. Pinapatibay po nito ang ideya na siya pa rin ang pinaka-reliable na crypto asset hanggang sa ngayon. At yan bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang nakakagulat pero hindi rin ako masyadong nagulat. Sa mundo ng crypto, laging may mga biglaang shift or pagbabago sa direksyon ng mga project. Ngunit sa kaso po ni Ginoong Hoskinson, malinaw na ang kanyang ultimate loyalty ay parang hindi po kay ADA kundi kay Bitcoin. Sa isang banda, practical po ang kanyang approach. Gusto niya ng stable na kikita, mas diversified na treasury at mas matibay na DeFi foundation. Pero sa kabilang banda, parang sinasabi po kasi niya na hindi sapat si ADA para matupad ang mga goals na yan. Ang aral dito para sa atin bilang mga Pinoy ay huwag po tayong basta-basta magtiwala sa mga project base lang sa hype o sa pangalan ng founder. Dapat po nating bantayan ang kanilang mga galaw, lalo na kung may kinalaman ito sa pagbebenta ng kanilang sariling token. Lagi po nating tandaan, sa dulo, dapat tayong mag-invest hindi lang sa technology, kundi sa transparency, integrity, at saka long-term value. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.